Madugo tong usapin na to. Tapos ako nga po ay napagbibintangan na DDS na daw ako dahil dinidiscuss ko tong issue na to. Alam niyo po ako ay walang kulay. Alam ni Kong Sid na ako ay nananawagan din at sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Pero ito pong usapin na to ay usapin ng budget. At kailangan, natutuwa nga ako na mas marami ng Pilipino ngayon ang interesado sa usapin ng budget. So wag po nating lagyan ng kulay. Kasi pinipresenta po natin dito ang facts at importanteng malaman ng tao kung ano ang tunay na nangyayari sa budget ng bayan at kung ano itong proseso ng budgeting. Dahil kung tayo po ay didikit lamang sa isang kulay at papayagan natin na masira at mabastardize yung mga ganitong proseso ay magiging paulit-ulit lang ang korupsyon sa gobyerno. So isang tabi po natin ang ating mga kulay. Pag-usapan natin kung ano ang tunay na problema nitong budget na to dahil ito ay tax na binabayad natin. Okay? So makinig po tayo. Sige po, Kong Sid. The budget is the lifeblood of our nation, no? Na kung ano man yung mga plano, ano yung mga dreams natin, i-convert mo yun into figures. So yun yung ating plano doon, i-convert sa figures para ma-implement. Well, na-touch ko na rin ng konti yung earmark revenues. Earmark revenues, ginalaw yung PhilHealth. You know, that came from Sin-Tax law, which we passed in 2012, which says 80% of the excise tax on alcohol and tobacco will go to 80% will go to universal healthcare. Yun yung nakalagay sa health insurance nung mga indirect beneficiaries sa PhilHealth that affects 25 million. At saka tinanggal nila yon. Hindi lang yun yung DSWD 4-piece tinanggalan ng 50 billion. Well, dapat huwag tayo magkamali dyan kasi kung ikaw ay isang totoong ekonomista at you really care for the country, you look forward to long-term development financing of our country. We address economic development and anti-poverty measures, no? Kasi yung 4-piece naman is an anti-poverty program. Like in line with the PhilHealth kasi kailangan mo ng malusog na population, no? Actually, kausap mo nga po yung mga ibang 4-piece recipient ngayon at hindi na mukhang nababawasan na at hindi na sila nababawasan na sa may mga waiting list pa tayo dapat. Yes. How can you reduce poverty na ang ating roadmap sana by 2028 single digit na lang ang ating poverty rate. So that was supposed to be the social compact of the admin 2028, no? So itouch ko lang yan kasi dapat may malasakit sana yung gumagawa ng budget, no? Let's not be opportunists but real economists, no, nagpaplano sa bayan. So balik ako sa tanong mo doon sa nakikita ko na blank items. So as I was looking into those earmark revenues, ginalaw pa pati yung special account in the general fund. So while habang nagre-research ako, sabi ko ang gulo-gulo nito. Binalikan ko, I tried to work back. Sabi ko paano ba to? So alam mo naman, matagal ako sa Committee on Appropriations noon. Bago akong chairman, dumaan talaga ako sa proseso, naging vice chairman ako. So I really went into the rudiments of budgeting. Saka nagdi-defend talaga ako noon. When I was vice chairman, nagdi-defend talaga ako, nag-aaral ako. It's a continuing learning process. So sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Hinanap ko. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So saan yun nakuha, Kong Sid, itong sa emails. Kasi pinadala sa mga congressman. Pinadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents everyday nagpapadala ang secretariat noon. So more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate pinadalhan kami ng individual emails kaya ngayon pa lang yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko
sorry, na-receive ko yan, ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka pirmado yan, hindi yan draft report. So binalikan ko. Kino-confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. At maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon kasi yes, that's 222 to 25 pages. 222 pages. Yeah. Actually, noong araw, binabasa talaga namin yan eh. In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Cielo, no? Na yung House at saka Senate may ibang version usually. So iba yung figures na papasa ng House, ibang ng figures na papasa ng Senado. Kaya kailangan mo ng actually, mangangailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee to harmonize or to reconcile the differences. Ayan. Pakita natin na Kong Sid. So ito po yung itong conference committee report. Ayan may So nakasummarize po dyan yung mga changes na nangyari sa bicameral committee at pinirmahan po ito ng, tama ba ko yung Sid? Ito yung mga miyembro ng bicameral committee. Merong portion dyan nandiyon yung pangalan. Actually, hindi lahat nakapirma eh. I don't know kung so 222 pages po ito. Ito po yung mga changes na ginawa nila. No? Tapos nandito yung summary po yan. Yan. Tapos ay sa bandang gitna ay nandito yung mga miyembro ng bicameral committee. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po ito makukuha ng mga taong bayan. Hindi natin ito makikita. So ito po yung miyembro ng BICAM. But that's a public document. No? It should be. Dapat madali itong makuha no? Pero tinatago ito So, ayan po, si Senator Grace po ang chairman ng Senate at si Congressman Zaldico ang chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre hindi rin pumirma. Senator Legarda, Congressman Neptali Gonzales, Senator Risa Hontiveros, Senator Amy Marcos ay hindi pumirma, Congressman Madrona, Congressman Duavit, and Senator Coco Pimentel. Yung mga hindi pumirma, yes. Yes. So if you go down, baba ka lang ng konti, SP11, page SP11, makita mo na yun na merong blanco agad. Tingin ko lang, na-shock na kagad ako na may blanco SP11. Page SP11. Ito. Department of Agriculture. Yan. Nakita mo, may blanco na. Opo. So, yung sa NIA, delete the amount in figures and replace with blank. PCA. Total. So, hindi lang po itong page na to. Several pages po. Several pages. At saka, yes. Ayan, so, marami lang nakita ko. Na-shock ako because alam mo, nakakailang GAA ako na dinaanan ko. Never ako nakakita ng BICAM report na may mga blanco. Sabi ko, kahit naman siguro sa bahay, yung anak mo, utusan mo bilhin ng asukal, ito yung batit mo, blanco. Kung Sid, paki-explain po, gaano kahalaga itong committee BICAM report? At ano yung relasyon nito dun sa GAA na pinirmahan ng presidente? Actually, yung BICAM report, dahil iba yung version ng House, iba yung version ng Senate, kailangan i-reconcile mo yan. At saka yung reconcile figure mo, yung final na lumabas na BICAM report, page by page, item by item, line by line, yun ang lalabas dapat sa GAA. So ang question ngayon, bakit may figures lumabas sa GAA? So kasi, halimbawa, itong committee report na to ang magiging basihan sa pagbuo ng third version na bill, yung GAB, no? 3. General, GAA na talaga, GAA. Kasi, General Appropriations Act, kasi final na pala Tama. Yes. So ito na yung last. At hindi po yan pwedeng baguhin ng House at Senate. A-approve na lang nila. Kasi kung babaguhin uli yan ng House or ng Senate, babalik na naman uli dapat sa BICAM. Kasi dapat parehas na nga po Dahil na-reconcile na sa BICAM. May proseso pa.
after ma-approve ng Bicameral Conference Committee, babalik ka sa plenary. Paparatify mo sa both houses. So, i-approve ng House, i-approve sa Senate, yung Bicameral Conference Committee report. So, hindi sila pwedeng mag-ratify ng magkaibang dokumento. Kaya ang pagbabasahan nila ay yung pinroduce ng Bicameral Committee report. Diba? So, ngayon, pag pinasa na yan, na-ratify na ng House at Senate, yan na yung nagiging GAA at yan yung pinapirmahan sa Presidente. Yes. Yung Bicam Committee report na yan ang maging basis ng enrolled bill, yung final na bill na pipirmahan ng Speaker, ng Senate President, then pipirmahan ng Presidente. Correct. So, it's very, very highly questionable kung bakit nagkaroon ng blanco at bakit nagkapirmahan ng blanco. At saka kung bakit naratify ang blanco. At kung paano nagkaroon ng figures doon sa GAA na meron namang blanco doon sa... So somewhere, somehow, in between the Bicam at saka before the signing, may nag-fill up. So yun yung malaking tanong. Oh yeah, whoever filled this up has no legislative authority already kasi tapos na yung budget eh. Correct, oo. So, at kailangan na finalize ang lahat ng item na yun sa Bicam kasi hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng baguhin yung pinroduce ng Bicam kasi nga nire-reconcile na niya yung differences between the House and the Senate. Saka first time in history nangyari ito na iniwan na may bakante, na may blanco. Wala akong maalala talaga. That's why very important yung basic knowledge on budgeting talaga sa mga Bicam members, lalo na yung chairman. Oo, na alam nila yung basic policies. Yung number 1, yung constitutionality. Number 1, yung education. Dapat man lang na-check, no? May na-check man lang. Second, number 2, leave no blanks. Paano yes. At saka noong araw, Shelo, hindi ka magkamali eh. Kasi inabutan ko at during my time, ganitong ginagawa namin. Yung House version, meron kaming summary. Yung Senate version, hinihingi namin. So, ako as head of the Bicameral Conference Committee, gagawa kami ng matrix. Ito ang House, ito ang Senate. Then what's the difference? Then one by one, let us reconcile the difference. So, hindi pwede mong magkamali, hindi mo magkamali. Ito, nagdududa ko, gumawa talaga sila ng another version. Naging third chamber talaga. Walang reconciliation. Dumiretso na ng budget. So, maraming madidemoralize or this is a bad example for those employees who are working hard. Dumaan ka sa gobyerno, di ba? Yung mga empleyado, nagpipresentar yan. Merong DBCC, merong NEDA, merong DBM hearing, tapos bibigyan ka pa ng ceiling, tapos pagdating sa house, mag-second reading ka pa, pipila kayo, walang tulugan, maghihintay ng time nyo, tapos questionin ka pa. Expected naman na yan kasi madaming questions. Tapos pagdating sa final pala, baliwalain lang. Kung ano yung masasabi nyo, yung sinasabi na draft lang naman daw tong ipinapakita nyo. Draft committee report. Hindi daw to yung final committee report ng Bicam. Narinig ko yan, pero sabi ko, huwag na kayong magparusot. Nahuli na kayo. Paano siyang naging draft? Pirmado na siya. It can never be a draft because pirmado. At saka, you presented that to us, although I was absent, that I was here in Davao, I saw the Bicam. You presented that before the ratification. That means that was, you asked the votes of the congressmen and the senators to ratify. So, imposible maging draft yan. So, yung bill po ba na ito ay itong committee report na to ay na-circulate sa mga congressman at senador bago nagbotohan? Ano po yung email sa inyo? Napansin nyo? First meeting nila, gi-assign sa chairman and ng House at ng Senate, which usually is the practice. Pero during sa time namin, nagmi-meeting kami yung House panel, nagmi-meeting ako sa aking Bicam members. Yung Senate panel, nagmi-meeting din yun sila sa kanila.
So we compare notes, then pagdating sa last day, supposedly pirmahan na lang, no? Titingnan doon. So I think that's what happened. Pag-approve, pirma agad. Kaya lang, hindi nga titingnan isa-isa, or whoever is in charge here should have made sure na puno, kompleto. Hindi mo siya... Anong reaction mo dito? Anong reaction mo dito, Kong Sid? Kasi ito yung statement ni Yusek Hope. Ano nga ba yung pangalan ng DBM? To further clarify, the BICAM report is not the bill. And we understand that due to numerous details involved, it has been the practice of the BICAM committee to leave certain items blank in their report when they refer to sections of the GAP that they did not or they do not intend to alter or amend. Pero kung hindi na in-alter or amend, hindi na yun kasama dun sa committee report? Saka mo na, the committee to leave certain items blank. In my time, at saka wala akong maalala na may iniwan kaming blank. Maghanap nga kayo ng mga old BICAM report, ipakita nyo yan. Because that will really make the budget illegal and unconstitutional. At saka, I understand, you pass an omnibus motion to allow the technical staff to make corrections only on grammatical printing errors. You allow the staff to make changes that doesn't change the meaning. Kung palit yan ng figures, nako, hindi pwede. Ano, Yusek yung nagsabi niyan? Totoong Yusek? Si Yusek Hope Libiran ng DBM. Where did you learn your budgeting, ma'am? Yung isang nire-refer na, binanggit nyo rin kasi po, sir. That's a legal document, ma'am. Yung BICAM report mo kasi reconciliation eh. Hindi pwede mag-stand yung House lang. Hindi pwede mag-stand yung Senate lang. Kaya, dito sa itong omnibus motion, binanggit nyo, may second provision dito. In case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. Okay, so sinasabi po na kung may difference ang but not on a blank item. Not on a blank. Correct. So yan po ay malinaw nagre-refer kung halimbawa may mga figures na magkakaiba. Mangingibabaw ang bill na pumasa. Kung may difference ng figures yan. Oo, pero ibang usapin kung blanco ang committee report. Kasi hindi po yung difference na nire-reconcile. Ito ay blanco na walang figure.